Hi guys, samahan nyo nga na naman ako for today's mini vlog. Ito nga yung mga kaganapan ng mga nakaraang araw. Alam nyo naman, busy yung person kaya hindi na ako nakakapag-upload ng mga video. Nakakapag-upload naman pero hindi ganito may voice over. Katulad na lang itong niluluto kong tinulang manok ngayon. Nai-upload ko na nga ito ng mga nakaraang araw. Paghapon na kasi medyo pagod na yung person. Pagsapit naman ng gabi, inaantok na ako kaya wala na akong time mag voice over. Pagkatapos kinabukasan, maaga pa ako magigising. Kaya ayan tuloy, medyo mahaba-haba yung mini vlog natin ngayon. Pero okay lang yan dahil na-miss ko nga naman mag voice over. Kaya pasensya na ulit sa mga nag-aabang ng mga upload natin dyan. Ngayon lang naman ito, pagkatapos na yung mga ginagawa dito sa bahay, ay tuloy-tuloy nga na naman yung mini vlog natin. Focus nga muna yung person sa mga ginagawa dito sa bahay. At saka stay in kasi yung gumagawa dito sa mansion. Ay sana all my mansion. Baka mabulabog ko yung tulog nila pag mag voice over ako sa gabi. Hindi naman ako makapag voice over sa araw kasi sobrang ingay. Pokpok dito, pokpok doon, lagari dito, lagari doon. Kaya ayan tayo yung mag-a-adjust. At saka hindi ko maisasama lahat ng mga ginagawa dito sa mansion. Sana all. Mansion talaga, ito yung sinasabi nila na gulatin natin sila. Magugulat talaga, baka bukas makalawa. Naka 5th floor na yung mansion ni madam. Siyempre charot-charot lang, may masabi lang. Luto na nga itong tinulang manok. Pagkakain nila, kumain naman ako. Itong dinuguan naman yung ulam ko na pinadala nila Ate Rica at ni Ate Wen. Ininit ko na nga ito sa microwave. Meron pa nga akong tirang tuyo na ulam ko kagabi. Hindi naman ito napapanis kaya ipapartner ko ito dito sa dinuguan. Solve na solve yung tanghalian ko. Thank you talaga Team Chucha, hindi nyo ako nakakalimutan. Pagkahapon naman, ininit ko itong puso or ibos. Puso kasi yung tawag nito doon sa amin. Kasama nga din ito sa pinadala nila Ate Rica. Galing pa nga ito sa Bulacan. Ito nga yung merienda ng mga trabahador ngayon. At kinabukasan, maaga nga sila Ate Ay at Kuya Wabi bumisita dito. Shout out sa inyong dalawang mag-asawa. Chine-check lang naman nila yung mga ginagawa at gagawin pa dito sa mansion. Sana all may mansion, char. At nung tanghali naman, nagluto ako ng pansit. Naggisa nga lang ako dyan ng bawang sibuyas. Tsaka naman inilagay ko itong mga manok na tira dito sa ref. Mga inihaw pala itong mga tira na manok. Hindi pa naman ito sira kasi nakaref. Kaysa naman masayang at tsaka itapon. Ito na nga lang yung isinahog ko sa lulutuin kong pansit. Bukod sa hindi nasayang yung mga tira-tira sa ref, nakatipid ka pa. Sa totoo lang, first time ko magluto ng pansit ngayon. Hindi ko nga alam kung ano yung kakalabasan ng lasa nitong lulutuin kong pansit. Para sa akin, kapag mag-brown na yung noodles, ox na yun. Pero for today's video, kailangan nga natin sarapan. Para ganahan nga magtrabaho yung mga gumagawa. O, diba, for the effort yarn. Tawang-tawa nga ako dito dahil sobrang naparami nga yung pagkalagay ko ng tubig. O, diba, overloaded yung sabaw. Syempre, kailangan natin bawasan yung sabaw. Isa't kalahating cup ngayong nabawas ko na sabaw dito. Naalala ko nga nung bata pa ako, kapag nagluluto yung mama ko ng pansit, palaging madaming sabaw. Tsaka yung sabaw na yun, inuulam namin. Dahil sabaw pa lang ulam na. Nag-aagawan pa nga kami ng mga kapatid ko sa sabaw. At ito, pabihira nga lang yung mama ko magluto ng pansit na may sahog. Kadalasan kasi kapag nagluluto si mama ko ng pansit, bawang sibuyas at saka sardinas nga lang yung sinasahog niya, wala na itong mga gulay. Kahit sobrang simple lang yung pagluluto ng mama ko ng pansit, ulam na para sa amin yun at saka pinagsasaluhan naming lahat. So tanghon nga pala itong linuto ko, medyo nahirapan nga ako maghalo kasi dikit-dikit. Para merienda nga nila mamayang hapon itong pansit. Niluto ko na nga lang ngayon tanghali para may pangdagdag na rin ako dito sa ulam nila. Itong pork adobo nga yung ulam nila, idagdag ko na lang yung pansit. Sabi nila masarap daw yung pagkaluto ko ng pansit. Hoy, kinilig naman ako, syempre first time ko magluto ng pansit. Na-appreciate naman nila yung luto ko. Partida, tira-tira nga lang yung linagay kong sahog. Mas lalong sumarap pa nga yung pansit dahil dito sa sinahog kong mga tira na manok. Try nyo nga rin guys kapag may mga tira kayong mang inasal na manok. Huwag yung sayangin or itapon, pwede nyo isahog sa pansit. Kinagabihan nagluto naman ako ng ulam nila. Kunti lang kasi yung naluto kong pansit kaya naubos agad. May kalahating repolyo pa nga ako natira kanina. Kaya naisip ko na ito na lang yung ulamin nila ngayong gabi. Syempre hindi nila makakain yung repolyo kapag hindi lutuin. Naggisa na nga ako dito ng bawang sibuyas. Tsaka naman ilinagay ko itong dalawang sardinas. Pina-level up nga natin yung sardinas. Nung kumulo na, linagay ko na itong repolyo. Kapag sawa ka na mag-ulam ng sardinas, itry mo to. Sobrang dami nga yung pwede mong gawin sa sardinas. Pwede mong sabawan, gisahin at tsaka torta. Pwede mo nga rin isahog sa talbos ng kamuti, kangkong, alogbati, malunggay at tsaka sa petchay. Ikaw na nga yung bahala kung paano maipa-level up yung simpleng sardinas na ulam. Kung may pambili ka naman ng karne, doon ka na sa karne, huwag ka nang mag-sardinas. Kung gusto mo naman mag-ulam ng isda naman yung sardinas, nasa lata nga lang. Yung linuto ko palang sardinas na may repolyo, inulam pa nga nila hanggang kinabukasan sa almusal. Nagluto naman ako ng dalawang fried chicken para kay Martin. Syempre kapag may fried, may ka-partner na sabaw. Oy, ikaw nanonood, baka hindi ka pa naka-follow sa page namin, please follow po Team Chuchay Vlogs. Maraming salamat. At baka may time ka pa, pa-share naman ng mga video namin. Kinabukasan, sinimulan na nga nila ikabit itong hagdan. Inuna nga nilang gawin itong hagdan dahil sobrang napakabusisi nga gawin ito. At tingnan nyo nga naman sa pagbubuhat pa nga lang ng bakal, sobrang hirap na. Akala namin nila Ate Rica napakabilis
lang palitan itong hagdan. Tinanong ko nga sila kung ano yung gusto nilang gawin dito sa saba. Priprituhin ko ba or ilalaga? Sabi nila ilaga ko daw, kaya ayan nilaga ko na para sa merienda nila. Pagkatapos nila magmerienda, magluluto nga na naman ako ng ulam para sa tanghalian. Naghiwa nga lang ako dyan ng madaming bawang at saka luya. Tsaka isinalansan ko naman itong mga isda. Ginataang paksiw nga pala yung gagawin ko dito sa isda. Nung nakaraan nga nagluto ako ng sinabawang isda, kaya naman ngayon ginataang isda naman. Hanggang mamayang gabi nga nilang ulam itong ginataang paksiw. Pagkalagay ko ng bawang luya, naglagay naman ako dito ng asin at saka suka. Purong suka lang yung linagay ko, hindi na ako naglagay ng tubig. Tsaka isinalang ko na ito sa electric sa likod. Pag nagluluto kami palagi ng isda, sa likod nga palagi kami nagluluto. At nung kunti na lang yung sabaw, naglagay na ako dito ng siling haba at saka nitong karanggata. After 55 years, luto na nga itong ginataang paksiw. Diyos ko Lord, muntikan pa nga masunog dahil nakalimutan ko may niluluto pala ako sa likod. Pagkatapos nila mananghalian, nagpahinga muna saglit, tsaka tinuloy na nga itong bakbakan. Magkabilaan na, bakal na pala yung nalagay nila. Medyo nahirapan pa nga sila kanina sa unang bakal sa paglagay. Bakal na nga yung linagay dito. Diyos ko, ewan ko na lang kung masira pa. Sobrang napakabusisi talaga yung paggawa nitong hagdan na bakal. Tingnan nyo naman, bawat step linalagyan nila ng bakal. Susukatin nga muna nila yung bakal, puputulin, wiwilding at tsaka papakinisin. At kinabukasan, ikinabit na nga nila itong unang step. Hindi nga lang ito basta-basta ikakabit. Diyos ko po, may mga line-line pa nga yan. 100% dapat pantay yung pagkalagay ng hagdan. May sobra pa nga akong saging na saba kahapon, nagdagdag na lang ako ng 5 piraso. Ginawa ko naman itong maruya para maiba naman. Kapag nagluluto ako ng merienda, dinadagdagan ko nga kasi titikim rin ako sa gawa ko. Tingnan nyo naman, unang step pa nga lang, nahirapan na sila magkabit. Dapat kasi pantay-pantay, walang labis, walang kulang. Bahala na sila dyan kahit matagalan, basta pulido yung gawa. At ito nga na naman, tanghalian na, magluluto nga na naman ako ng tanghalian nila. Wala na akong ginawa kundi magluto at pakainin sila. Wala nga tayong magagawa dahil oras na nga ng pagluluto. Tsaka kailangan din kumain dahil hindi biro yung trabaho nila. Kanina nga natakot ako, akala ko naputol yung daliri ng welder. Habang nagpuputol nga siya ng bakal, nasira nga yung ginagamit niyang grinder. Nadurog talaga yung grinder, yung ibang grinder tumama nga sa daliri niya. Buti na nga lang hindi sa mukha niya tumalsik. Humingi nga siya sa akin ng alcohol tsaka linagyan niya yung sugat. Diyos ko, pagkalagay nga niya ng alcohol sa sugat niya, wala man lang kahapdi-hapdi, akala mo binuhusan lang ng tubig. Sanay na nga daw siya masugatan, lalo na sa kamay lang naman daw tumama. Dahil alam niya at tanggap na nga niya na napakadelikado nga yung trabaho nila. Sabi pa nga niya kahit anong ingat kapag disgrasya talaga. Pero kahit ganun pa man, magdodoble ingat pa rin. Nagluto nga ako dito ng pinakbit partner doon sa prinitong isda. Diyos ko po, medyo sumakit yung lalamunan ko for today's video. Baka bukas mawala na naman ako ng boses. Char. Pagkatapos nila kumain ng tanghalian, nagpahinga muna saglit. Tsaka naman binanatan nila yung mga dapat banatan. Char. At nung kinahaponan, gumawa naman ako ng hotcake para merienda nila. Kung ano-ano na lang yung maisip ko para maiba naman. Sa mga gusto ng hotcake dyan, 10 piso lang isa, char. Sobrang nagandahan nga kami sa ginawang shelves dito sa kwarto ni Chuchay. Pinalagyan pa nga namin yung ibang mga kailangan lagyan ng shelves. Maraming salamat sa panonood. O siya, hanggang dito na lang, bukas ulit. Bye!